Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil narito sila, narito kami. At patuloy pa rin na hindi pa naman umuusok ang mundo. Amen po ba? Kaya lang talagang 45 ba pa, sabi mo, kagabi? Yung init. Umaandar ang aircon, may nakatutok pang electric fan, pero yung init hindi talaga mapigilan. So, praise God dahil narito kayo, hindi nagpapigil kahit nainitan kayo. Amen? Kahit nagkaroon kayo ng kapaguran yesterday. Pagod, sino ba pagod yesterday? Wala daw napagod kasi galaan. Amen po ba? Pag galaan, walang napapagod, walang nagrereklamo, walang naaantok, wala pong hindi mapipigilan dahil nasa galaan. Pero tama yun, minsan mag-relax din. Pero si Pastora po ay nang umaga pa lang nandito rin. Since the other day, Saturday, Friday, nandito tayo. Thursday, Friday, Saturday. Mayroon na naman tayong project sa likod. So, patuloy pa rin ng Diyos nagbibigay at magbubukas ng pagpapala sa ating bahay panambahan. So, ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Sabi ko lang nga kay Sister Gina na tanungin mo kung magkano materials, magkano labor. O sige, bili na. Nagulat siya. Tawagin mo yung gagawa. Nakuha niyo po. Walang plano, but then if God give His people kaagad na kailan mag-aksyon. Kasi hindi naman tayo gagawa lang na hindi po ang hudyat ng Diyos sa buhay ng lingkod niya. So, yun po ang the best talaga eh. Makinig ka lang sa Diyos, sumunod ka lang sa Diyos. Alam mo kung anong kanyang nais, then the Lord will do wonderful things in the life of His people. Kaya, hindi pwede na sa tao tayo makinig. Hindi tayo pwedeng ano man sabihin ng tao, like especially negative things, o accusation, mga bagay na paninirang puri, hindi natin pinapakinggan yun dahil lang may salita tayo ng Diyos. Amen po ba? May word of God that strengthen our faith and encourages people to be still and know who is the Lord in your life. Amen? Kaya, ano nangyari kay Sister Ging? Wala pa? O baka na-traffic? Late. O, mapaluin na naman natin yan. Kasi malayo talaga sila, no? So, praise the Lord na narito kayo. At tunay nga po na ang lahat ng bagay na binigay ng Diyos, hinanda sa atin, ay ipagkakaloob niya dahil pangako yan ng Diyos. Gusto ko lang basahin yung word na ito na early morning. Binigay din to sa akin, but then, sige po, buksan muna natin ang Roma 5. Sige. Kasi gusto ko lang basahin muli yan. Verse 5. Verse 1. 5:1. Umpisa tayo. Kaya ngayon, sabi dito, basahin natin mabuti mga kapatid at unawain. Kaya ngayong itinuring na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. So ano po ang pinaparating na kapahayagan sa iyong puso sa oras na ito? Kaya ngayong itinuring na tayong matuwid. So matuwid na ba tayo, mga kapatid? Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. So, how important? The importance of faith, kung mayroon ka ng pananampalataya, tinuturing ka na matuwid. Amen? So, nalakaran ba natin yan? Natayuan na ba natin yan? O nasa atin na po ba buhay ang pagiging matuwid, mga kapatid? Dahil, sabi nga, matuwid dahil sa pananampalataya
natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. So, how about your relationship with God? Kaya lagi natin paulit-ulit na lang ditong katuruan na magkaroon tayong ng tamang relasyon sa Diyos, tamang ugnayan sa Diyos, tamang buhay mula sa Diyos. Dahil po ito po nagpatibay, amen po ba, ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya, yun po mga kapatid na lagi natin nire-remind ng bawat isa. Tingnan mo, nawawala yung aking listahan kung ano ituturo ngayon. Bakit nawala at nawala? So, but yun po ang binasa ko kanina na tayo po ay magkaroon ng kaunawaan na sunod mo, buksan, Kuya Luis. Verse 2. Sa pamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, matamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makapagbahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Na-expect nyo ba yan sa buhay nyo, mga kapatid? Do you expect things coming from the kingdom of God? Sa pamagitan ni Jesus, kanino daw? At dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makapahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ito lang pong inaantay ng Diyos sa atin, mga mahal ko, mga kapatid sa lugar na ito, yung ating faith na samahan natin ng pagiging matuwid. Dahil ito ay biyaya mula sa Diyos. Hindi dapat natin baliwalain ang mga bagay na minsan na natin tinanggap sa ating Panginoon. Kaya, don't put aside na yung spiritual being natin. Dahil ang napakalaga po ito, lalo na sa kapanahonan ito, sa oras na ito, sa ating henerasyon. Amen po ba? Kaya, yun nga, marami na nangyari. Marami na nangyari sa sitwasyon natin ngayon, lalo na sa bansang Pilipinas. Sabi ko nga, hindi lamang sa bansang ito, sa buong mundo, but then, pinaparana sa atin ng Diyos ang katatagan dahil sa ating faith, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya, may galak po tayo. Nagagalak po ba tayo sa kapanahon ito, mga kapatid? May joy pa ba ang puso natin ngayon maglingkod, sumunod sa ating Panginoon? O napapagod na tayo o naiinip na tayo mag-antay? Are you there? Kaya nga sinabi diyan, no? Pag-asa na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. So, ibig sabihin, God prepared His people. Kaya tayo tinuturuan dito every Friday, every Sunday, even sa aming intercession, kung nandiyan po ako, binubukas ko sa kanila yung kaunawaan na sa pagiging matuwid in all aspect, as being a nanay, as being a partner in life, as being a pagtitiis, pagtsatsaga. Kasi ang mga Kristiyano, kung hindi ka marunong magtiis o magtsaga, madali kang mapapagod. Tama po ba? Parang trabaho lang yan, mga kapatid eh. Sino ba hindi na napapagod dito magtrabaho 8 hours? Ha? Sino nagrereklamo, pagod na? Pero wala kang magagawa. May asawa ka, may mga anak kang papakainin. Mayroon kang paparalin. So, hindi ka pwedeng magreklamo dahil pinili mo na magkaroon ka ng pamilya para alagaan. Put in your mind na hindi po pwedeng mapagod. Mapagod ka, but the strength coming from the kingdom of God. Kaya nga, hindi pwede mahiwalay ang spiritual being na isang mamamayan o mananampalataya. Hindi pwede mahiwalay ang ugnayan at relasyon na tama sa Diyos para hindi tayo mapagod at mawawalan ng pag-asa. Naintindihan po ba natin? Of course, may kapaguran, napapagod ka. For example, wag sa trabaho sa loob ng bahay. Napapagod ka, kalaba ka ng laba. Bihis ka naman ng bihis. Tama po ba? Sa susunod, pasundo ko na ito ng limousine eh.
Palagi late eh. Natama po ba? Limousine ba gusto nyo? Karabaw o kabayo? So, yung pinakamabilis para hindi kami malate. So, yun po yung mga mahal ko mga kapatid sa lugar na ito. Na sometimes, yung nagre-reklamo tayo, pagod na ako, masakit ng likod ko, masakit ng balakang ko, masakit na pigi ko, masakit na baywang ko, masakit na lahat, masakit, pati bulsa. Ha? Ang pinakamasakit ng bulsa, di po ba? Bakit? Marami ka pinagkautangan, marami kang binabayaran. Yun ang masakit. Tama po ba? Ha? Marami nakaka-relate, ngiting-ngiti sila, oh. Tama yun, oh. Marami ka kasi pangarap sa buhay, eh. Naintindihan mo ba? Nakalista pa si Shopee, si Lazada, nakalista pa si ano ba yun? Yung Bombay? Oh, mayroon pa lending. Ang dami ng listahan, ang haba. Hindi ba pwede mawala yun sa ating buhay? Pastora, pag hindi kami mangutang, hindi kami makakain. Nakuha niyo po ang isip natin? Sometimes doon tayo nagdepende sa kaisipan natin na doon lang. Buti ka pa, pastora, wala ka utang. Hindi naman ako kasi nangungutang eh. Bills lang bayaran. Hello? Yung damit ko siguro, 20 years na ito pa rin. Hindi po tayo, kumbaga sana mga damit ko doon ng isang aparador, isang marami. 20 years na yun, 15 years, 10 years. Hindi ako nagsha-shopping, mga kapatid. Dahil kung bumili ka ng damit ngayon, bukas na suot mo na, luma na agad yun. Nakuha niyo ba ang mentalidad ng tao? Hello? Bili ka ng bili, itambak mo na itambak, hindi mo iniisip na ninakawan ka naman ng kadiliman. Trabaho ka ng trabaho, bili ka ng bili na hindi mo naman kailangan. So that was happening. Sa lahat ng mga tao, pag may nakitang trending, bibili rin kahit wala. Hello? Shopee agad! Click agad! Nakalimutan, may bayaran pa pala sa kapitbahay. Mayroon pa palang mas mahalaga doon sa panasariling nais. So, huwag kayong magalit sa akin. I open your eyes na pag pumupunta ka kung saan-saan may bilihan, mayroon shoppingan, udyok yan ang gawa ng pita ng laman dahil hindi mo naman needs. Once lang, gusto mo lang. Gusto mo lang. Gusto mo makalaya sa pagkakautang, magtiis. Pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Pag may nakita ka may cellphone yung isa bago, gusto mo rin pantayan at higitan pa. That is not right. Dahil gawa yan ng mundo, ng makamundong bagay. Bakit napunta tayo dyan ngayon? Hindi ko naman topic yun eh. Hello? Ito siguro 15 years. Ano lang ito, minahan na lang, kaya bingi na nga minsan eh. Hindi. Pwede naman bumili. Pwede naman umutang. Pero hindi eh. For what? Kayabangan na bago? May ano ka? Upgraded? Wisdom. Dahil ang wisdom coming from the Lord. Amen? Kaya ino-open ko yung mga mata nyo. Naku, kailan ko mag-upgrade ng bago ngayon, latest. Nikawan na kayo ng iPhone. Wala po dyan. Ang malaga po, yung mensahe ng Diyos sa buhay mo para mapagyaman ka, hindi ka na mangungutang, ngunit ikaw pang nagpapautang. Hello? Bali, wala na ang pera kung nakaka-inline ka na sa Lord. Hindi na mahalaga mga bagay material kung ang puso mo at kaisipan, mayroon ka ng ugnayan sa Diyos. Kaya nga, ang pag-asa na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. To God be the glory lagi. So ano ba ang topic? Hindi natin topic yan, pero nasagasaan lang. So, may tawag ba tayo sa Diyos sa lugar na ito? May calling ba tayo? Tinawag ka ba ng Diyos upang pumarito o sumunod sa Kanya upang bigyan mo siya ng pahalaga sa iyong buhay? So may babasahin tayo. Buksan natin ang unang hari, 1 King chapter 19. 1 King chapter 19, verse 19 to 21 is about the life of Elisha and Elijah. Paano sila tinawag ng Diyos? Saan ka dyan? Sige po.
Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat. Ang mensahe mo ngayong araw na ito, Lord, buksan mo ang mga kaunawaan, kaisipan ng iyong bayan, upang patuloy nila, Lord, makamtan ang lubos ng kalayaan. We are here, your people, O God, na we humble ourselves, na wala kami magagawa kung wala o hiwalay kami sa iyo. Kaya, Lord, as what you've said, Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya, Panginoon, patuloy mo kami bigyan ng karunungan, kaunawaan, the spirit of understanding, na maintindihan namin lagi, maunawaan namin lagi ang pahayag mo, na wala na kaming dapat alalahanin kung nabigyan mo kami ng iyong kapayagan at salita ng mabuting ebanghelyo. Kaya, O Lord God, we thank you for our brothers and sisters today. Open their heart, open their ears, open their eyes to see mga bagay, Lord, na nais mo pahayag, ipaabot. Paalalahanan mo ang bawat isa, O Diyos, ng pag-ibig mo'y tunay, hindi nagmamaliw, upang abutin ang bawat isa, O Diyos. Maunawaan nila, maintindihan nilang kalagahan nila sa iyong karian. Okay, Lord, thank you for the love that you bring to your people today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sabi dito, umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-araro. May 11 pares na baka, 11 pares. So ilan yun? Sino mathematician dyan? Ha? Sabi, 11 pares. So, 11 pares times 2 yun. Ha? 22? Oh, marami palang mga twisar dito eh. Na baka sa unahan niya, paggamit ng kanya mga kasama sa pag-araro, ay gamit naman niya ang 12 pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya, hinubad ang kanyang balabal, at pinasa ito kay Eliseo. Sige po, 20. Iniwan ni Eliseo ang mga baka. Sino si Eliseo? Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Si Elias po sa English, Elijah. Tama po ba? Elisha naman si Eliseo. Sinabi ni Eliseo, hahalik po muna ako sa aking ama at mabilang ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias o Elisha, sige, pero wag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. In verse 21, bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-araro. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo. At kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias na, para maging lingkod nito. Wow. So nakita niyo kwento sa Old Testament po ito. They are prophets. Mga propeta sila. Nakita niyo po na isang tawag lamang dahil ang nais ng Diyos, no? Na maglingkod sa kanya, the prophets himself. But nais din ni Elijah, ni Elias, na makasama si Eliseo. So yun po mga kapatid sa ating binabasa, patuloy na pinapahayag dito na even as people of God in this place, marami sa atin ay tinatawag ng Diyos upang maglingkod, sumunod sa kanyang kalooban. But many, hindi pa talaga makabitaw-bitaw. Tama ba yung Tagalog ko? Bitaw? Kasi sa Bisaya, bitaw man gyud. No? Iba naman eh. Bitaw, hindi makalas o hindi maiwanan o matalikdan ang mga bagay na pinalagaan niya pa. So sa nais ng Diyos, ang kanyang mga anak, ito po pinapatunayan ni prophet ng Diyos na patuloy ang dapat sila na makita na sumusunod sa Diyos. Gusto ko lang balikan natin, Kuya Luis, ang 19 verse 1, Yuhan. Para may background tayo. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. So during their times, their generation, ito pong mga pangyayari at sitwasyon. So verse 2,
Balikan natin yung binasa natin mamaya. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos. So, marami pa silang Diyos noon. Parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras, bukas ay hindi pa kita napapatay. Tulad na ginawa mo sa mga propeta. So, in verse 3, makinig tayo Tama na muna yung kwentuhan dyan. Natakot si Elias. Kaya tumakas siya sa papunta sa Beersheba na sakop ng Juda at iniwan niya roon ang utusan niya. It's about the prophet Elias and Elijah or Eliseo. Tuloy lang bukas, sige, hanggang marating natin yung binasa natin kanina. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw, papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya, sinabi niya. So may ganito rin para situation, napapagod na siya. Hello? Nagpahinga siya at, bakit siya kayo nagpahinga? Napagod ano? Nagpahinga siya, tumupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin. May panalangin pala na mamatay na sana ako. Ganon din ba ikaw manalangin, church? Napagod ka na no? Suko-suko ka na. Give up ka na. Ano sabi mo? Ano sabi mo sa Lord? May nakarelate ba dyan? Ha? Wala daw. Sukong-suko ka na nasumusuko ka na sa labanan So, yung sabi dito, nagpahinga siya, tumupo sa ilalim ng punong kahoy, at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Si Lord bang yung sinisi? Hello? Ganon ba tayo, church? In our time, in our generation, tayo ba? Diyan, upuan natin. Sobra na po ito, Panginoon. Kunin mo na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman ako ang ipagkakaiba sa aking mga ninuno. Kung isa-isahin ko, kilala ko sino mga nagsasabi niyan Kaya wag na lang, mapapahiya So, tuloy. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. May anghel pa yung nagising, tamad na tamad, lagi tamad, reklamador pa. Pero mahal pa rin ng Diyos, anghel pa yung nakuha niyo po, nakita niyo yung senaryo na kung ikaw yan? Tama po ba? Kumalapit sa kanya, sinabi, bumangon ka at kumain. Kung ako yung anghel, balak sa buhay mo, tamad ka tulog ka na lang dyan. Buti lang, hindi ako anghel, no? So, tuloy po natin, Kuya Luis. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya, uminom at nahigang muli. Hindi tamad nga, kakakain lang, higaan na naman. Pero reklamador, hindi. Yun symbolize sa isang tao, sa isang nilikha ng Diyos. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan. May supply. Hello? Na niluto na sa mainit na bato. Biro mo yung lutuan lang noon, mainit na initan lang ng bato, luto na. Tayo ngayon, bibili ka pa gas. No? Bayad ng bills kasi may kuryente. At saka noon, parang malaya-laya lang lahat na provided by the power of God. At tubig na nakalagay sa sisidlan, kumain siya, tuminom at mahiga muli. Biro mo na pagod na, gusto na lang siya mamatay, na wala naman siya ginawa, kumain na matulog. Sige, tuloy. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain, dahil malayo pang iyong lalakbayin. So, tingnan nyo church ang Diyos po nagmimensahe. Pag mayroon tayo tatakbuhin, mayroon tayong lalakarin, mayroon tayong harapin, hindi pwede nagbibigay ang Diyos ng babala. Anong babala? Kausapin ka ng Diyos? No. In some situation and circumstances, kahit sa sino man gagamitin ng Diyos na pamaraan, nangungusap po ang Diyos para tayo bibigyan ng babala. Naintindihan ba natin, church? Minsan kasi bingi tayo, walang nakita, walang narinig, walang pakiramdam, naging manhid. In our spiritual being today, Sunday lang tayo, okay na tayo, makasamba. Pag-gatherings pa ng mga kapatiran o may gawain, napipilitan pa tayo. Nawawalan tayo ng gana, wala tayong oras at panahon
At abala tayo sa ating mga gawa at ginagawa na ikaw rin napapagod. Ang pagtitipon ng mga saints o mga anak ng Diyos na totoo, alam mo, nakakakuha na po ng pagod yan. Nawawala yung stress kung kasama mo, totoong nananalig at nanampalataya sa Diyos na buhay. Kasi kung sa bahay ka lang, ang isip mo, marami kang trabaho, marami kang gagawin, marami kang babayaran, marami kang utangan, marami kang awayin, pagod talagang buhay dyan. Hello? Naintindihan po ba natin? Pasaway po yung asawa mo, pasaway po mga anak mo. Sabi mo, Lord, patayin mo na ako. Hello? Nakuha niyo po ba? Nag-iisa na lang ako, Lord, wala akong kakampi. Gusto ko na, Panginoon, lumisan sa babo ng mundo ito, makataka sa problema at sitwasyon. Some of us like that. Hindi ba pwede tayo magsabi sa Diyos, Panginoon, ikaw may-ari ng langit at lupa, ikaw lumalang sa amin. Samahan mo naman ako sa takbuhin ito, Panginoon. Samahan mo naman ako sa hinaharap ko ngayon, O Diyos. Hindi ko kaya ito na wala ka. Sisihin pa ang Diyos eh. Ano? Binigyan na ng babala ng Diyos sa bawat mga ngaral, tagapagturo sa lugar na ito, na ang ating puso ay napakahalaga. Ingatan ito, purity of the heart. Dahil kung ang puso natin hindi tama, lalabas ito sa ating mga bibig, nakita sa ating aura. Nakuha niyo po sa ating beauty. Nakuha niyo po. Pero naging pangit ka lang kung ang mukha mo ay suwangit. Na wala ng galak, wala ng joy, dahil yung pinahalagan pang problema at sitwasyon, higit pa sa Diyos na makapagbigay sa iyo ng laya o pangbigyan ka ng kapayapaang lubos. Naintindihan ba natin, mga kapatid, sa lugar na ito? Last Sunday, si ating brother AJ po ay first time na ang preaching niya umabot na kanina 688, baka mag 700 plus pa yan. First time po na bumulusok yung Sunday preaching na yan. Pero ang demonyo nagagalit. Gagamit talaga ng paninirang puri. Hello? Nakuha niyo po? Hindi nagustuhan na ang salita ng Diyos maituro, na mahayag, na maunawaan, na maliwanag, para hindi po makalaya ang marami. Naintindihan po ba natin? We are not fighting flesh and blood. Sabi ng Efeso sa chapter 6, we are fighting high principalities in the air. So yung tao, kung sino man ang tao na ginagamit ng kaaway upang manira sa kapwa, hindi yung tao ang ating kalaban. The spirit behind that person na control ang puso isipan niya. Kaya wala siya naunawaan. Tira siya ng tira kung anong sinasabi niya na hindi rin nakakatulong sa maraming buhay upang maangat din ang kanilang panampalataya at madala rin sa tunay na pagsamba sa Diyos. Nakuha niyo po? Naging selfish, makasarili. Kaya nakita niyo yung sarili niya na nabubuhay muli siya sa pita ng laman, ng sama ng loob at galit o anumang bagay na inudyok ng kaaway sa kanyang puso at kaisipan. Okay, mga kapatid. Si Pastora po, pag nagturo dito, tinitingnan ko lang kung may nagko-comment. Wala eh. Pag nag-komento, nagkamali ito, sabi ko. Buti na lang, wala may nag-comment. Pero hindi yun, mga kapatid. Sometimes, kung may nag-comment kayo, salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ako po'y natutuwa, nagagalak, dahil po nabuksan ang puso isipan ko, dahil po naunawaan ko. Kaya hindi ko naman naintindihan kung nakaunawa kayo, hindi. Walang comment, view lang. Hello? Wala pa nga view, wala pa like. Anong like mo lang yung mga TikTokers, influencer ng mundo? Ha? Yun pang sinishare mo. Sa kakashare nyo ng preaching dito, kakalike nyo, magpagawa na naman tayo sa likod. Kasi may hinipo na naman, hindi naman humingi. Nagbigay ng, hindi naman kung para saan, pero ang puso isip ko maayos na kasi tag-ulan na naman. Hello? Hindi sa pagpagawang bigay eh. Bahala ka na, Pastora. Hello? Kung saan mo dalhin yan? Sana mag-shopping ako eh. Kasi maraming sale. Hindi naman mahalaga na yan eh. Mahalaga po ang gawain at bahay panambahan ng Diyos.
Naintindihan mo ba? Naintindihan ba nyo? Naintindihan mo ba bawat isa dyan na kayo po naging bahagi ng buhay para tayo mapagpala ng Diyos? Kaya nga, ang aming mga women of God every Friday, every Saturday here, sa pagtitipon nila, wala man si Pastora minsan, malaki po yung papel nyo dahil kayo po namamagitan, nananalangin, pagpalain ng church. Hindi man nakita ng sino mang tao, nakita kayo ng Diyos. Interceding in behalf of the church and the body of Christ. Kung greed ako, akin to kasi gift yan sa akin, love gift yun Bahala ka na dyan, Pastora. Iniisip ko butas-butas, pagpasok doon, kakatakot, baka sawa na doon nakatira. Nakuha niyo po ba? Sige, pagawa na, kaya. Naintindihan niyo? Yun po yun, mahal daw materialis. Wala naman mahal sa Diyos Amen! Pag nagbigay ang Diyos, sundin mo lang ang kanyang utos dahil siya po ang magdagdag ng mga kailangan mo. Amen po ba? Hindi pa tayo gumagawa, nagreklamo na tayo, may pagkain na, nakita mainit-init pa yung tinapay na niluto sa bato, kumain man pero hindi pa masaya, natulog pa ulit. Bumalik yung anghel, bumangon ka at kumain. Dahil malayo pang yung lalakbayin. Hello? Malayo pa ba lalakbayin mo? Ha, church? Hello? Yung mga nagtatrabaho dyan, malayo pa ba? Sir, malayo pa ba? Si Sir, hindi nga nagre-reklamo Linggo-linggo. Tara na, malengke tayo. Walang reklamo. Ano pa kailangan namin? To serve the Lord our God and our brothers and sisters, to bring them to God. Wala nang iba kaming puso. Puso namin, maglingkod, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kagaya ni Elijah, paano niya kinalabit si Eliseo? Tuloy natin basa. Sige, balikan natin yun kasi para hindi tayo mawala. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain. Hindi pwedeng magutom Kasi kaya nga nagluluto tayo rito para hindi kayo manghina. Para magkaroon kayo ng wisdom at kaisipan, may nutrients ang kinakain nyo linggo-linggo. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 days sa English, 40 araw, 40 araw, at 40 araw at 40 gabi. Ayun, marunong pala ako magtagalog. Hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. So, kaya siya lalakbay ng malayo dahil pupunta siya sa bundok ng Mount Horeb sa English. Sige, tuloy sa 9. Pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog. Kinagabihan, ngayon sinabi sa kanya ng Panginoon, sino nagsabi? Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Si Elijah, yun po yun. Ang Panginoon na mismo ang nagtanong. Sige, verse 10. Sumagot siya, O Panginoon Diyos na mga pangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo. Ito yung panalangin ng propeta, Pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira. Sino to nagsabi? Si Elijah, si Elia. Ano yan? Sa Tagalog? At ako na lang po ang natira at pinagsisikapan din nila akong patayin. Kaya maraming bula ang propeta during their times. Even nowadays, marami pa rin po. Pero the Lord knows what to do for them. Sige, tuloy natin sa 11. Nagsalita ang Panginoon. Lumabas ka, tumayo sa ibabaw ng bundok. Have you noticed, church, may instruction ng Diyos? May instruction. So, minsan hindi tayo nakikinig Kaya sige lang, tira lang ng tira, kaya wala pa rin. Nagsalita ang Panginoon, lumabas ka, tumayo sa ibabaw ng bundok, sa aking presensya. Yun, dahil sa dadaan ako. Pagkatapos, may dumaanan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato. Pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol.
Verse 12. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. In verse 13, nang marinig nito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabal. So, mapalad nga tayo ngayon. Wala tayong talukbong at balabal, ano? Sando pa tayo, kung naka-short pa tayo. Nung panahon nila, mahahaba pa yan, sobrang init. Nang marinig ni Elias, nagtakip ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabal, lumabas siya, tumayo sa bungad ng kuweba. Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? So again, 14, lagi siya nakakarinig ng tinig. Sumagot siya, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Kita mo yung kanyang how he responds sa Diyos. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, tapat po akong paglilingkod sa iyo. Pero itinakwil na ang mga Israelita ng kasunduan nila sa inyo. Winasak nila mga altar ninyo, pinapapatay ang mga propeta ninyo, ako na lang po ang natitira, at pinagsisikapan din nila akong patayin. So, nabasa na natin yan, Luis, kanina, di ba? 15. Nagsalita ang Panginoon sa kanya, bumalik ka sa inyong binaanan at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkakilala na siya na ang hari ng Aram. So nakita mo nga instruction ng Panginoon sa kanyang mga propeta during their times, during their generation, and they listen dahil alam nila napakalaga ang tinig ng Diyos. Sa ating kapanahonan ito, mga kapatid, marinig mo lamang, blessed are those who have a pure heart, they will see God. Ganon din po, pag malinis ang ating puso, buong kaisipan, consumed by the Spirit of the Lord, the Spirit-filled man and woman, marinig mo talaga yung tinig ng Diyos, an instruction, the small still voice. Why? Nakakapahayag ang Diyos, nakakapangusap ang Diyos. Kagaya nga sinabi ko kanina, kung hindi mo man siya maintindihan, in every situation and circumstances, nakakagawa ang Diyos na pahayag sa iyo para ikaw mamulat na wala kang ibang lalapitan o pagkatiwalaan maliban ng ating Diyos. Sometimes nagre-rely tayo sa ating sarili o sa mga tao na akala natin makatulong sila sa atin, but nakaligtaan natin na ang Diyos po lamang makagawa ito para sa atin. Naintindihan niyo po ba? Kaya, tuloy lang Kuya Luis, para makarapit na tayo doon sa 1919. Pahiran mo rin si Jeho na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. So si Eliseo po binigyan ng instruction ng Diyos to anoint those people na pinili rin ng Diyos. Hello? Na anak ni Shaphat na taga Abel Mehola para pumalit sa iyong bilang propeta. 17. Papatayin na ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. So ano po ibig sabihin ng Baal? Ha? Diyos-Diyusan? Yun, hindi siya Diyos, pero yun ang sinasamba ng marami. Yung, it pertains about nagagawa pa nga sila ng ribulto o mga kung anong anyo para lang sambahin. Pero ang ating Diyos na sinasamba buhay. Buhay po siya, hindi man siya nakikita, pero nasa ating puso siya. Amen. Papatayin ni Hazael ang mga sumamba kay Baal at makakatakas sa kanya. Papatayin ni Jeho at ang makakatakas kay Jeho ay papatayin ni Eliseo. So, during that time, patayan talaga, no? 18. Pero niligtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at tumalik sa imahe ni Baal. Dito pa lang, church, during their generation, their time, after death or before Christ, tingnan mo, pero iniligtas ko ang 7,000 Israelita na hindi lumuhod at tumalik sa imahe ni Baal. Ito po symbolize na wala tayong ibang pahalagahan maliban ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi mga bagay samantala o material o mga bagay na temporal na dito sa ibabaw ng mundo. Pag iyan ang sinamba mo, ang focus mo, yung wants mo lang, yung mga bagay lamang na yung tinatangkilik, na hindi naman makadala sa iyo sa kaharian ng Diyos, wala tayong mararating. Pero sabi dito, pero ililigtas ko ang hindi lumuluhod at tumalik sa imahe ni Baal. Yun po yung pagpahalaga sa mga bagay samantala at material. Sige, 19. Ito na yun. Kanina. Umalis doon si Elias na nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-araro. Yun.
dito po nakita na tinawag na ni Elijah si Eliseo para sumunod sa kanya. Sumunod ba hindi? Anong iniwanan niya? Iniwanan niya ba yung baka? Pinakatay niya ba o pinakain na? At mga bagay na dahil kailangan niya sumunod kay Elijah. So may calling si Eliseo to follow and obey the instruction of the Lord to serve Him. In our generation today, ang sabi lang ng Lord, huwag kaligtaan sa Hebrew 10:25, ang pagtitipon. Hello? Nakuha niyo po ba? Ang pagsama-samba sa Diyos. Pero wala pa tayong oras panahon. Wala pa tayong kahit mga Bible study gatherings for God's glory. Walang time, busy, napapagod, walang panahon. But kung sa galaan, hello? Kung doon sa kaibigan, sa mga meeting ng mga kung ano-ano, di abanse, hindi mo na imbitahan, nagpapresenta pa, punta tayo. Sa mga birthday, sa mga kainan, tara na. Pagdating dito sa Bible study, pahirapan. Pagpunta mo sa bahay, saka na lang, wala. Wala ako dyan, hindi ako available. Walang availability. So ngayon, ito si Elijah, kag si Elias, sila po yung mga propeta, na sinabi ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo yan, kagad tumalikod, hindi. Iniwan ang kanya mga ilang baka yon. Oh. Iniwan agad at kinatay na para sumunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Binigay ni Elijah ang anointing kay Eliseo at natinanggap niya. Dahil ito pang biti ni Eliseo, kung basahin mo yung kings na yan, hindi talaga huminto si Eliseo hanggang hindi nakuha niya yung lingap o pahid kay Elijah ng Diyos. So yung mga kapatid, dapat ganun ang mga anak ng Diyos. Pagdating sa Diyos, hindi po sekundary na lang ang Lord. Bakit marami sa atin pa rin dito hindi lumalago? Dahil put aside ang bagay panlangit. Hindi talaga binigyan ng pahalaga. Ako rin, pag may narinig ako, di ba attendihan dyan sa dwelling place, sa CFC, Christian Family Church? Ba't ayun, nakipag-away na naman? Ano maramdaman ng namumuno dito? Nangangaral kami, nagtuturo, nagpapahayag, nagbigay ng instruction coming from the book of the word of the Lord. Hello? Pero hindi natuto sa napakinggan. Sinunod ang makasariling puso at kaisipan. May mga bagay tayo na hindi pa naisuko-suko sa Diyos. Kaya mahalaga pa rin sa atin mga bagay samantala at material. Hindi natin naunawaan. Mismo bugtong na anak ng Diyos, binigay ng Diyos para lang tayo maligtas. Buhay niya, banal na dugo ng Diyos ang binigay niya para lang ikaw makarating sa kaunawaan patungkol sa panlangit na bagay. But I am so sorry. Kaya sabi ko, Lord, napapagod na ako pero hindi ako mapagod. Hello? Hanggang may buhay ako, Lord, gamitin mo ako. Hanggang may hininga ako, Lord, para ito sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Kasi hindi natin pwede ipagpalit ang buhay na binigay ng Diyos. Sino ka na bilyon-bilyong tao sa buong mundo? Isa ka ngayon na binigyan ng liwanag ng Diyos. Makilala siya ng personal. At inihanda niya, we will equip His people to be with Him eternally in His kingdom. Pero hindi mo naintindihan na mahalaga ka sa Kanya. Ano may bigay mo balik sa Diyos kung mahalaga ka sa Kanya? Pagsunod na magiging matuwid, walang kapintasan, banal, sakdal, na nabubuhay ka, may takot sa Diyos. Pag wala ka takot sa Diyos, ginagawa mo mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa paanan ng Diyos. Tulad ng ano? Hallelujah! Kaya nga, ang successor po ni Elijah ay si Eliseo. Nakita po natin sa 17. Ito po ang buhay nila dito. Nananalangin sila na may kapangyarihan. Lalo na si Elijah, pag nanalangin ito na, Panginoon, walang ulan, paulanin mo. Umulan, hindi. Dahil totoo siyang propeta ng Diyos. Kahit siya lang propeta, na-challenge siya pa si King Ahab during the time. Why?
alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. So ito po ehemplo ng mga buhay ng totoong mga mananampalataya sa Diyos. Kaya nga, nang importante niya na harap din si Moses, doon nag-transfiguration siya sa bundok. Nakuha niyo po yung mga kwento sa Biblia. At napili ni Elijah, si Elisha, maging successor niya. Kaya mga kapatid, tayo po ba dito sa church, may mitiin din ba tayo? O attendee lang po pag Sunday? Ha? Ano na naibigay mo sa Diyos? Ano na binigay mo sa Diyos? Lagi na narinig ng Diyos, Lord, pagpalain mo naman ako. Sabi ng Diyos, lagi ka na pagpalain, mula baliliit ka pa, pagpapala na hiningi mo. Lord, pagalingin mo naman ako. Ang hinihingi ko sa iyo, anak, sumunod ka na matuwid, banal sakdal, walang kapintasan, na walang kulubot. Nasunod mo na ba? Mahirap, Lord mahirap Kasi sabi nga ng katuwiran lagi, dahil dito pa lang tayo sa lupa, kaya hindi pa tayo perfecto. Kailan ka maging perfecto? Kahit pangalan mo si perfecto, kung hindi ka sunod sa Diyos, hindi ka maging perfecto. Tama po ba? Pero kung nagbibiti ka makasunod sa Diyos, araw-araw, gagawa din ng Diyos sa buhay mo. But your heart desire to be used by God and walk with God. Hindi pwedeng na hindi ka maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi ka makita ng katwiran at kabanalan ng Diyos. Hindi ka makita ng kaliwanagan mula sa Diyos. Bakit ikaw ba, pastora? Miti ko araw-araw na hindi ako makagawa ng mga bagay na kakasugat ng puso ng Diyos. Kahit mahirap. Pagtitiis, pagtsatsaga, pag-unawa, pagmamahal, higit sa lahat. Alalahanin nyo, wala kaming sahod dito. Wala kaming minimiti na posisyon o title sa lugar na ito. Mahalaga po, nagmamahalan tayo at sumusunod tayo sa nais ng Diyos. Kaya hinihingi ko nga, respeto. Kagaya nga kanina, ang ating mga young people, sabi ko, next time you do something, ask pastora first. Magulat na lang ako, lumangoy na sila pala doon. Lumipad na sa karagatan. Lumipad na sa ibang bansa. Walang paalam. Tama po ba? Ay, sana si brother. Ay, nag-ibang bansa na. Ba't hindi sinabi? Wala kang halaga sa kanya Hindi yan nakita ang pagpapagal mo, pagtitiis mo, na alagaan sila at bigyan sila ng oras at panahon para sila mabigyan din ng pagpahalaga. May hindi nila naintindihan yan. Ngayon, gusto niyo makarinig kay pastora. Tahimik si pastora, wala sinabi, gawin niyo to, gawin niyo yan. Tinitingnan ko kung ano na kayo sa harapan ng Diyos. You know how to respect your elders. You know how to respect the people na binigyan ng atas ng Diyos upang mamuro sa iyong buhay spiritual. Dahil hindi tayo naglalaro sa lugar na ito. For example, yung sinasabi ko sa inyo, hindi masama yun dahil may mga bata kayong dala-dala. Kung yung mga bata na yung malaglag sa motor, o saang church yan, sino namumuno dyan, pinabayaan ng pastora yan? Hello? Nakuha niyo po ba? Kaya kurutin ko na singit niyo Hindi ako nagagalit, but then nalulungkot ako pag may nabalitan, alam mo ba umalis sila? Hindi. Bakit ano nangyari? Andun sila, naglangoy-langoy sa church. Well, at least may paalam yun. Di po ba? Yun po yun, mga kapatid. Sometimes tayo po ang maangas Sige, angasan mo ako, hubarin ko abito ko kung saan ka pupunta. Naintindihan niyo po? Mabait po tayo, pero marunong din tayo magkaroon ng lungkot. Pag narinig natin na parang wala ka na, hindi ka na. Sino ba doon sa church? Sino ba yung pastor niyo? Sino ba Biro mo, isang ditong attendee natin, babalaan pa isang mga ngaral. Magkita tayo, mag-usap pa tayo. Magkita, humarap ka dito, hindi kasi simplang sa akin. Nakuha niyo po. Hello? Kung pa rin ko abito ko, wala na. Tapos ka na. Hindi mo ako kilalang lubos. Amen po ba? But praise be to God. Praise the Lord. Takot tayo sa Diyos, gumawa ng mali. Takot tayo sa Diyos dahil alam natin ang Diyos ay mabuting Diyos nating pinaglingkuran. Siya nga Diyos, marunong pa rin siya umunawa, marunong mo umintindi, marunong siya magmahal. Amen po ba? Nagagalit pa si pastora? Hindi naman
Hello, bahala ka sa buhay mo. Ano, tama po ba, church? Ano pa yung aking dapat isang guni sa inyo? Amen po ba? May mga bagay tayo sometimes na ginagawa na hindi natin nalaan. Ito, habang may pinapagawa dito, hindi naman pwede pabayaan yung gumagawa dyan sa likod na, gawa lang kayo dyan, walang tao rito. Tama po ba? Si Pastora Cesar, sa aming edad, ang init-init, yung tagaktak, yung pawis, bantayan kasi wala tao. Ito, my God, ngayon wala pa na natutulog sa gabi, bukas na bukas lahat sa likod, wala na yung bubong. Pagka may oras kayo, may patulog tayo sa church, doon muna tayo kasi walang gamit, oh. Wala na tayo pambilihan, kung baka, nakuha nyo po, kontador nyo na, kinanakaw eh. Hello, wala naman presyo yun. Kaya kung may time kayo, ha? Whoever has time, ako po humingi ng tulong, hanggang hindi mabubungan yan, kung sinong gusto mag-pledge dito, kasi hindi naman pwede lang Sister Gina, may mission siya ngayon tinatapos pa. May tauhan nyo lang dito sa gabi, hanggang uwi naman kayo sa umaga. Oh, thank you Brother Reggie, palakpakan natin ang kanyang buhay. Huwag naman si Pastora. Nilulutuan ko na nga kayo linggo. Ako pa magbantay gabi-gabi dito. Maawa naman kayo. Hello! Yun po mga kapatid. Intindihin nyo rin na may nagmamahal sa church, sa body of Christ, sa nais ng Diyos na buhay. Kaya gusto ko rin malaman yung laman ng puso ko. Tapos baliwala yung balan siya. Huwag mo sabihin sa kanya, wala tayo pakialam dyan. No. Mahalaga ang bawat isa. Magtutulungan tayo. Naunawahan ba natin, church? Hello? Pag ang Diyos po nagbigay yan ng direktiba, tulad ginawa niya kay Elijah, kay Eliseo, hindi pwedeng di pagpalain yan. Amen? Kaya nga wala tayong reklamo, hindi napapagod, sunod lang ng sunod. Sino ba napagpala? Dahil sa pagsunod namin, dahil pagmamahal namin sa Diyos at sa kapwa, kami po unang-una nabigyan ng reward. Kaya, binibigay din namin sa inyong katuruan para maranasan nyo rin ang bukas na langit, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak because you are called children of the Most High God. Kaya balik tayo kanina sa Roma. Ano sabi doon sa Roma chapter 5 verse 1? Kaya ngayon tinuring na tayong matuwid sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yun. Tinuring na tayong matuwid sa ating Panginoon, panampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. So mayroon ka na ba magandang relasyon sa Diyos? Church? Ikaw ba'y karapat-dapat na tawagin the saints of God? Ha? Kayong pinabanal na ng Diyos. You are called the saints of God. Hindi kulto. Hello? Papayag ka ba tawaging kulto? Kung kilala mo na, may panampalataya na ikaw po nanampalataya sa Panginoon Jesucristo at mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. You are in a true church. Amen. Bakit ako natutuwa sa church na ito? Siyempre, nakita nyo naman si Pastor, nakarating na rin sa ibang bansa. Karating din tayo ng Canada, ng Japan, ng Amerika. Ang bawat churches doon, ang mga attendee na lang, 70, 80, 90, sila lang, dekada na sila pa rin. Kaya walang henerasyon ng mga bata ang dumadalo, ng mga teenager, ng mga young people, kaya walang susunod na henerasyon. Hello? Dito sa church na ito, mayroon kabataan. Mayroon pong tayo mga young adult na nagtitrain, nagtuturo, nagbigay palaga sa mga bata at sa mga young people para sila, pagdating ng kanilang panahon, sila po itatayo ng Diyos. Yun po mga kapatid sa church na ito. The dwelling place. Saan ba galing tong dwelling place? Ano ibig sabihin sa Tagalog? May matalino dyan, Pilipino. Dwelling place, ano ibig sabihin? Ha? Teacher Aya, ano ba sa Tagalog ng dwelling place?
Ha? Panambahan? Dwelling place. So sabi nga minsan sa marinig natin sa Bible be the dwelling place of the Holy Spirit. Nakuha mo? Panahanan ka ng Espiritu ng Diyos. Dwelling place, lugar kung saan nagtitipon ang mananampalataya na totoo naglilingkod sa Diyos. Saan ko nakuha yan? Doon din sa mga mentor ko na na-transform sila, nabuhay sila, na may takot sa Diyos, na nabuhay sila, na wala na sa kasalanan. Saan ko ba na-adapt yun? Nung naimbitahan ako na mayroon po seminar for 3 days, nung umaten ng seminar ng dwelling place sa Amerika, kasi wala trabaho si pastora, $25 or $50 yatang registration para ka sama doon sa grupo ng seminar na yon. Pero kung wala kang kwarta, walang pera, pwede ka pa rin maka-attend, pero mag-serve ka sa mga nagbayad. Grabe, no? Kasi pastora, nag-serve ng kusina po ako. Tagahiwa ng gulay. Para lang libre na hindi ako magbayad ng 3 days. Kita nyo? Gumawa ko ng paraan para maka-attend kung ano yung ituturo, ano matatanggap ko, ano po maunawaan ko. Dahil ang mga American po, hindi tulad natin na may pansit, may spaghetti, may adobo, wala. Tatarin mo lang ang repulyo, tatarin mo lang yung broccoli, sausaw sa dip mo lang sa mayonnaise, yun ang pagkain nila. Sa atin lang yung maraming gastos Hello? Sa kanila gulay lang na green, sausaw lang doon, merienda na yun o tanghalian. Grabe, no? Ang Pilipino lang magastos talaga. So, nung naka-attend ako, kung ano po yung ibig sabihin ng dwelling place, bakit ako nabalik doon, Lord? Paalala ng Diyos. Ang founder po pala, na may taning na ang buhay niya. 4-stage cancer. May taning na ang buhay niya na bilang na lang. Pinakita niya isang supot na gamot, na walang imposible at walang mahirap sa Diyos na pagalingin siya, palayain sa kamatayan, humingi siya, nag-surrender sa Diyos. Tinawag niya ang Diyos. Nabitawan ko itong iniinom ko ng mga gamot, mananalig ako manampalataya sa iyo, kung patawarin mo ako. Yun po ang patotoo, kaya may dwelling place. So, bakit po siya nagkaroon ng sakit karamdaman? Bunga ng kanyang galit at puot sa kanyang asawa. Hello? Ito, pakinggan niyo mabuti. Kaya pala hindi siya gumaling-galing. Ang galit sa kanyang puso, mula pa ng panahon na nagluko ang kanyang asawa, hindi niya maibigay ang kapatawaran sa kanyang partner in life. Nakuha niyo po? Kahit anong gamot pa iniinom niya. Alam mo sa Amerika, lubas ang mga doktor. Pero hindi na siya gumagaling. Pero nang sumuko sa Diyos, pinuntahan niya ang kanyang partner, pinatawad niya, nirelease yung forgiveness, gumaling siya. Hello? Yun po yun. The Lord hear His children kung marunong tayo mag-humble, humingi ng tawad, and then release forgiveness to those who hurt us. Yun lang. Kaya siya po naging mentor, naging presidente ng dwelling place. Sa lahat ng seminar niya, ipatotoo na mahalaga ang pagpatawad at pagbibigay ng basbas sa mga taong nagsakit sa kanyang buhay. Gumaling siya. Isa na siya naging presidente pa ng grupo ng mga nanampalataya na nagpagaling sa lahat na may mga sakit karamdaman, nakalaya sila. So, yun pong dwelling place. Kaya na-adapt ko po yan. 3 araw ng usina para lang maka-attend. Kaya mga membro doon, dati pa mga World War veterans na hawak nila, mga retired Navy, na sila underwater, ano ba yung submarine? Pakipag-away sa Russia noon. Yun ang mga kwento ng buhay ng mga founder ng dwelling place.
So dito dinala ko yon dahil alam ko nang palayain ng Diyos ang maraming mga babae at lalaki na hindi naunawaan ng mga bagay ng Diyos para sila pumapagaling, mapalakas, mapasigla at mabigyan ng buhay. Tama po ba? Amen. Yun lang po, mga kapatid. Tayo po dito, marami sa atin ang pinagaling ng Diyos. Pinalaya, niligtas, na nakalaya, naligtas, nakalimutan na naman ang Diyos na nagpagaling, nagbigay buhay. Umasa na naman, nag-focus na naman sa sarili niyang mithiin at nais. Hindi na nag-focus sa pinapagawa, pagtawag ng Diyos sa kanya upang maging buhay na patotoo, upang magliwanag sa maraming tao dahil wala siyang talaga mithiin. Like Elijah and Elisha, bininta lahat ng kanilang mga alaga, parang sumunod sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya yung sakit sa ating katawan, pag na may naramdaman na rin ako physically, masakit yung likod ko, masakit yung, Lord, patawad, Lord, maging busy ako. Lord, baka may galit ang puso ko, Lord, I release forgiveness. Kaagad ako lumapit, bumabalik sa Diyos. I search my heart. Nainis kasi ako kay ganito. Lord, I release blessing to her. I will bless. Tama yung paturo ni dito ng Sunday. Puntahan mo ko, sabihin mo, galit ka ba sa akin? Bakit? Yun, makakalaya ka. Hello? Kaya nga sabi ko, ako yata tinitira ni Brother Reggie. Nung time na yun, during the time, kinung sa Amerika ako, may pastor akong bait-bait ko sa kanya. Assistant niya ako Yung humayo lang kami sa ospital, na hindi siya namin sinama. Ang dami ko na narinig. Lumalakad daw ako mag-isa. Nagpa-pray over ka doon sa mga may sakit. Bakit di siya sinama? Dapat siyang kasama ko. Lalaki siya. Hello! Sinama ko babae. Yung kapantay ko rin. Ang dami niya sinabi. Sa susunod, ako lang ang isama mo, pastora. Kasi ako senior pastor mo. Nakuha niyo po, may mga bagay po naranasan si pastor ang ganon. Ito siguro, at saka yung bahay ni Sir Ging doon sa Black, ano yon? Black Zero ba yon? Saan ba si Sir Ging dito? Nawala? Bakit na sa likod? Dito ka. Ngayon, lalakarin ko yun, magang-maga. Sabi ko, bakit ako pupunta, Lord? Ba't mo ako pinapapunta? Kasi narinig ko galit na galit daw si pastor sa akin. Bakit siya magalit? Nag-evangelize ako sa ospital, naglihan sa may sakit. Ospital sa Amerika, si pastor, malakas ang loob. Tapos, sabi ko, pastor, ano yung narinig ko na galit ka daw sa akin? Hindi, kasi pastora, ako yung senior mo, dapat ako kasama mo, hindi yung... sabi ko, pasensya ka na, pastor. Kasi, during na time, may pasok kayo, nagtatrabaho pa si pastor Double job. Si pastora, hindi talaga... I cannot serve two master. Matagal nang nakilala ko ang Diyos, ang daming offer work, lalo na sa trabaho sa Amerika, ang lagi na sa puso ko, hindi ako pwedeng mamangka sa dalawang ilog. I cannot serve two master. Iwanan ko talaga yung pagkakitaan. Susunod ako sa Diyos, may pera, wala. Sabi ko, sorry po, pastor. Kasi wala ka naman, may pasok ka Sabay nantay niyo ako. Galit pa, pasigaw pa yan. Sa sunod, pastor, sabihin ko na, nakita niyo po, nakita niyo yung mga bagay na ganyan. Wala ka namang ginawang masama. Hindi ka lang, mo lang siya nasama, laki ng galit niya. Pwede pala yun. So ayoko yan dito mangyari. Gusto ko lang respeto sa isa't isa. May bago kang gagawin. For example, ito, buksan ko na dito sa worship team. Magugulat ka na lang, may mga amakyat na, hindi naman nagtanong, pwede ba yan siya, pastora? Hello? Nagpaalam ba kayo? Membro na agad. Kakanta na dito, hindi mo alam kung saan galing yan. Tama ba hindi? May alam ba ko hindi? Makita nyo na ugali ni pastora ngayon. Hindi rin maganda kasi. Worship team na pala yan. Ba't wala akong alam? Hello? Okay ba yon? Hindi nga nang babati yan, nang-aaway pa yan Pinatayo mo na yan dyan. Tama po ba? Magalit kayo sa akin. Open rebuke is better than secret love.
Matagal na ako naimik. Nag-antay lang ako, Pastora, pwede ba siya? Honoring to your pastor, to the head of the church. Hindi naman ako nagpa-importante. Nag-antay lang ako, upo lang ako dyan, para attendee lang. Tama po ba? Wala na eh. Respeto, mahalaga kahit sa mag-asawa. Respect your husband, respect your wife, respect your mother, respect your father. Even the church, namumuno. Hindi na lang kung sino-sino tatayo dito, makita ko na lang, nandiyan ha. Paano kailan pa yan? Sino nag-usap? Sino nagturo yan? Baka inassign. So nangyari na wala na yung respeto sa isa't isa. Amen po ba? Yun po yun. Gusto mo respeto, magrespeto ka rin. May narinig kayo sa akin for the long time, for the long months, almost 4 years na kami dito. Never ako nagalit. Kaya lang may na-lapse na may nangyayari na Hindi ko alam. Malapit ang bahay ko, magkato kayo, mag-message kayo, Pastora, pwede ba tayo mag-meeting? Pwede ka ba makausap? Pwede ba kami magmungkahi? Wala Sino ako? Tagalinggo lang? O tagaluto lang? Tagalingkod lang? O tagalinis lang? Respect to your elders. So that you want respect, I will respect you also. Hello? Gusto niyo pa maglingkod? Si Elijah, binenta lahat, binamigay, niluto, pinakain. Ganon dapat ang nagmamahal sa Diyos, sa kapwa. Amen po ba? Itong mga apo ko, makita pa natin sila, next month, wala na yan. Sa Qatar na yung titira. Nakuha niyo po ba? Nakita niyo yung dalawa kong magagawa po nga po. Yung dalawa na ito, may trabaho na, may buhay sarili din. Hello! Kami na lang ni Kuya magkikita. Nakuha niyo po ba? Paano kayo kung di niyo na ako nakita? Pag-ibig, pagmamahal sa bawat isa. Because we are family. That's why Christian Family Church, the dwelling place. Paano tayo naging kapamilya kung wala pahalaga sa bawat isa at respeto, kailangan natin idulog, pag-usapan. Tama po ba? Salamat kay Aling Janet. Kita mo din siya, naggagawa ng halaman niya, hindi naman nagpaalam yan Nakuha mo yun? Yun ang maganda sa kanya kasi gawa sa bungkal sa ng halaman niya, babilisan ng bulaklak niya, hindi naman nanghingi. Naintindihan niyo po? Iba naman ang papel niyan. Makulat ka na lang, iba na naman dekorasyon. Bahala ka, basta maayos. Pero Pastora, inayos ko yung nagme-message din niya minsan. Sige, sis, thank you. Hello? Sino pa gusto maglingkod? Marami tatapyasin. Mga young people, kung nabubuhay pa tayo sa kasalanan ngayon, simulan mo na magbago dahil ang parusa ng Diyos nag-aantay sa'yo. Ito pa isa. Kailangan ibulat-lat ko na Dala-dala ko mabigat Amen po ba? Pag kayo po broken-hearted, huwag niyo isama ang Diyos. Kita mo, marami na ayaw magsimba na broken-hearted yung isa na kadamay na yung angkan. Hello? Nakita nyo? Ayaw na rin kasi. Ayaw makita. Si ganito ayaw makita. Ayaw na rin nila makita. Si Lord po ang ating sambahin. Si Lord yung ating purihin. Si Lord po ang ating bigyan palagay. Hindi na yung damdamin ng anuman o sino man. Nakakalungkot. Hindi talaga pala tayo sa Diyos naglilingkod kung nakita natin yung kainaan ng iba. Hello? Biro mo isa lang, nadamay na lahat kasi ayaw makita ang isang, huwag ganun. Nakakalungkot ang Diyos magalit. Amen po ba? Kaya gusto nyo marinig pa talagang, tapsa. Amen. Ngiti-ngiti ka niyang brother J, tingnan mo, pagkatapos mo bumaba ng palpito, may comment agad, magkita pa tayo, usap tayo, hindi mo alam anong sa kasalanan mo
Hello? Yung preaching niya na sinabi, puntahan niya ako. Kahit wala sa kasalanan, yun, puntahan mo ngayon. Ano ginawa? Binalik sa kanya, puntahan mo ngayon. Ano ba yung kasalanan mo? Nakita mo, balik agad, bumirang. Doon ititest ngayon yung sinabi niya dito sa palpito. Amen po ba? Hindi niya nga alam nung nagawa niya eh. Hello? Ganon po kami mga nagaturo at preacher dito. Una-una kami natatamaan. Una-una kami binabalatan, tinatasahan para maging magandang panulat. Lapis eh. Kung di ako natasahan, tatayo ba ako ng matapang mangaral, magturo ng katotohanan? Kasi isa lang marinig mo na rejection, accusation, bagsak ka na, hindi ka na magtatayo talaga eh. Kailangan maano ka na. Yung faith mo, yung love mo sa Diyos, sa kapwa, ayun ang maghari. Hindi yung feelings and emotion, damdamin, nasaktan ako, napahiya ako, nainsulto ako, ayoko na maglingkod, ayoko na sumunod, ayoko na dahil umira lang yung pride. Naintindihan ba natin mga kapatid? Serving the Lord, high cost. Mataas na bayaran. Bayaran mo. Lay down your life to God. Carry your cross and learn from that. Ano bang cross ng isang mangangaral o tinawag ng Diyos? Hindi mo na nakita sarili mo. Ano man sabihin sa'yo, wala ka ng pakiramdam. Tanggap ka man o hindi, tuloy ka lang, lalang kakampi mo. Ang Diyos na makapangyarihan Diyos, nagbigay sa'yo ng buhay. Pribileyo upang magamit ka, nasisidla ng pagkalayaan ng maraming buhay. Naintindihan ba natin, church? Eh ano masabihin ng sino man? Patunayan mo muna, narating mo ng narating ko. Hindi rin biro. Maraming dapa sa simento, maraming iyak, maraming hagulgol, marami pong napagdaanan ng mga bagay bago naging matapang ng mga ngaral at tagapagturo dahil naranasan ko ang pagtapyas, paghubog, paggawa ng Diyos sa buhay ko. Makatalikod ba ako sa Diyos? Hindi na. Hindi siya nagkulang at hindi siya naging pabaya sa buhay namin. May narinig nga ako, gastos ka ng gastos dyan sa church. Hindi ka na nga. Huwag lang ako gumastos sa ospital. Hello? Huwag lang sa ospital. Sayang ang pera. Bigay mo sa mga nangailangan, sa kailangan tulungan, sa kailangan paglingkuran ng Diyos para sa lahat. Now you know. Ang pag-ibig ng Diyos sa buhay namin, napakalaki. Kaya ang dami ng ginagawa ng kaaway, oh. Ako saan kang kulto? Yung utak mo kurta, hindi kulto. Naintindihan niyo po ba? Diyos ko po. Amen po ba? Mahal niyo ba si Pastora? We. Nagtatampo ka ba ngayon? Amen po ba? Ay nako, bahala kayo. Basta harap ako sa Lord. Sabihin ko sa Lord, Lord, thank you for breaking and molding and giving me life and abundance. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid. Tingnan mo, iba yung pre-repair ko, dumaloy tayo sa ano. Wala na eh. Si Elijah kasi kay si Eliseo. Yun lang din mga kapatid. The more we obey and follow the Lord, more trials. More tapyas. Hindi, akala naglilingkod naman ako, ba't ganito naranasan ko? The more pa. More. Para kang ginto. Pinapadaan sa apoy. Dalisayin ka. Kung totoo ka na, o japex ka pa rin. Hello? Tama po ba? Yun po yun. Lumipat kayo ng church. Bahala kayo. Basta, siguraduhin mo lang, malangit ka, hindi ka maimpyerno. Pero malilipat ka ng church, punong-puno ka ng galit. Papasok ka sa langit. Ano ka, siniswerte? Kahit saan ka pupunta ng church, kung may galit, puot sa manang loob ka, hinanakit, inggit, panibugo, pagmamaltaas, pagmamalaki, wala ka pa rin bahagi sa karean ng Diyos.
Galatians chapter 5, verse 21, going down, going up. 16 pataas. Galatians 5. So, anong gusto nyo pa? Narinig nyo na ngayon ang dapat nyo marinig. Ang mga nanay, palalanan lagi ang mga anak. Again and again, I'm telling you, hindi ang anak mag-suspindi sa nanay, sa tatay, ngunit ang nanay at tatay magsuspindi sa anak. Hello? Kung ikaw nasa bubong ng magulang mo, mga anak, sumunod ka. Dahil sila pong may-ari ng bubong, hindi, ikaw tagatira ka lang. Naintindihan ba natin? Kung ayaw mo sila maging nanay at tatay mo, maghanap ka, maging nanay ka, bahala ka na sa buhay mo. Nanay, tatay, disiplina. Dahil ang Diyos mismo nagdisiplina, tayo din, binigyan ng karapatan ng Diyos magdisiplina sa mga anak. Amen po ba? Honoring your mother and your father is very important to the kingdom of God. Dahil kung mahal mo ang Diyos, mahal mo magulang mo. Naintindihan ba natin? Pero kung paano mo sabihin mahal mo magulang mo, kung di ka naman nakikinig at ayaw mo sumunod. Hindi pagmamahal yun. Paglapastangan yun. Amen po ba? Church? Hello? Sino mga babait dito na mga bata? Taas ang kamay. Bata hindi matanda. Mababait. Taas, wag mo na ibaba. Sige. Mababait na anak. Kausapin kong mamaya si Lord, yung nagsinungaling na mabait. Tingnan natin ano mangyari. Hello? Mabait na kayong tatlo dyan? Ha? Ba't nakangiti lang kayo? Ha? Hindi kayo nagtaas ng kamay. So, ibig sabihin kayo yung mabait kasi hindi kayo nagtaas ng kamay. Yung mga nagtaas dyan, question mark pa yan. Ha? Ha? Mabait daw sila eh. Question mark, sigurado kayo? Ha? Ano? Sila acceptance. Hindi pa ako mabait eh kasi hindi ako marunong magugas ng pinggan. Naka niyo po ba? Ha? Hindi ba ako sumunod sa nanay tatay ko kasi? Hello? Tuwan-tuwa sila dyan. Akala nila wala silang kapinsanan. Amen po ba? So mga nanay, love your children. Don't provoke them. Teach them to be righteous and true and faithful to God. Kaya wala akong sakit sa problema sa mga anak ko. Bahala, may buhay, kanya-kanya na sila buhay. Bahala sila, ituturo nila sa mga anak nila. Basta naituro ko sa kanila ang buhay mula sa Diyos. Amen po ba? Tama ba, Luis? Na-agree si Luis, oh. So, yun po yun. Tama po ba? Hello? Si Budak ba yan? Ha? Ano ba yung pangalan mo? Oo. At 3 linggo ko na siya nakikita and I thank the Lord for her life. Walang imposible sa Diyos. Whatever the Lord your God is doing for your life to bring you life and abundance. Ano ka man, sino ka man, like, remember Zacchaeus? Doon nagbabasa ka ng Biblia? He's a notorious sinner, tax collector. Pero nang bumalik siya, inanap niya si Jesus, siya po binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Naintindihan niyo po, church? Kahit gaano tayo makasalanan, lahat po tayo dito na exempted. This is for the body of Christ. May nagawa ka mang mali, kasalanan, as long as you render your life and ask the Lord forgiveness at sin no more, God will forgive you. God will change your life and transform you first. Kasi craftsmanship po tayo ng Diyos. Amen po ba? Tayo dito, wala tayong maituro siya kasi kasalanan niya. We cannot condemn, we cannot judge anyone, anybody else. Yun ang sinasabi ni Kuya G na hindi pa perfecto kasi nga walang pagsunod. Walang surrender life. Walang pong acceptance na ako nagkamali, nagkasala. Lord, gagawin mo ako. Naintindihan man natin, church? Ang kulang pagsunod. So, kaya na ba sumunod? 3 amin. So, lahat gusto pa magsuway. Bahala na kayo dyan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kayong baguhin. Si Lord lang. Amin po ba? So, naintindihan nyo ba ang turo ngayon? Tawag kayo ng Diyos. Sumunod. Tinawag na kayo ng Diyos para pailigtas. Tinawag na kayo ng Diyos o pagpalayahain. Ngunit sa inyo pa rin ang
ang choice. Amen? Mahal niyo pa ba si Pastora? Bahala kayo. Amen po ba? Yun po yun. Kaya glory to God be the glory. Alam ko ang worship team na ano sila nasagasaan, pero blessing yan sa inyo. Blessing yan. Amen po ba? Makita natin yung puso nyo kung tumanggap o hindi at nag-ismid, bahala kayo. Correction po yan. Si Lord nga nagkukorek eh. So, glory to God. Sige po, lapit tayo sa Diyos. Yumuko po tayo lahat.